We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Pampasaherong bus sa Matnog, Sorsogon nasulo, mga pasahero nakasalbar. Asin, pizza na fusion nin Italian asin Filipino taste na mitanta. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uninaan Balitang Bicolandia. Hatod miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatod nin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live, halik digdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate De La Vieres. Transport Cooperative sa Bicol Region na consolidated na, nagpahayag nin suporta sa LTFRB Bicol na di maiba sa pigpaplanong nationwide transport strike sa June 10. Mantang LTO asin deputized agents pwede nang mag-aprehendir kan mga unconsolidated PUV na mayong Certificate of Consolidation. Uyan report ni Chris Novello. Sa maabot na Lunes, Hunyo 10, ang pagpupuon kan pigpaplanong tulong aldaw na nationwide transport strike kan grupong Manibela. Alagad may commitment subot ang gabos na transport cooperative sa Bicol Region na consolidated na daig na mabali sa untok pasada. Kung babalikan na sa datos kan LTFRB sa pagtatapos kan PUV consolidation kan Abril, uminabot sa 91% ang consolidation rate sa rehiyon. Nagpaabot sa kuya, kisuportaan mga consolidated entities na daisinda masabay kaya ano po man na-strike ka, sinda man po nalulugi. Hiling ko lang yan sa barita sa TV, sa GMA. Pero actually, dahil man po kami totally iba. Halat min mang ano kaya ni chairman kung ano ang sabi kayo sa mga taday pa magami piga-update kaya. Tigre-respeto man sabot kanahen sa mga driver na mabali sa strike. Nakipag-coordinate naman ng LTFRB sa manaylain na hensa ng gobyerno para magtaon ng libreng sakay para sa apektadong commuters. Mientras tanto, makalis matapos ang pag-issue ng show cause order, pwede na subot na mag-aprehendir ang LTO sa ibang deputized agents nin mga unconsolidated PUV na namamasada pa maski mayang Certificate of Consolidation. Pag na confirmation, dahil po yan marirehistro sa LTO as a public utility vehicle. So, pwede sinda apprehendon and any law enforcement agency of the government, specifically the LTO, due to non-registration. Kami naman on our part, basta rehistrado po yung sasakyan, kami naman ay wala pong problema sa amin kasi it's a question of registration yan. Kay banan si Carlo Abonita asin Jovel Obiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Mga pasahero kan sarong bus nagkariribok makalihis na masulo ang bihikulo pag-abot sa Matnog, Sorsogon. Pinagikanan kan kasulo inaarampakan mga otoridad. Uya ang report ni Rosie Nieva. Nagkasiribot ang mga pasahero kan sarong bus pag-abot sa Barangay Pawa, Matnog, Sorsogon. An sa inda kayang piglulunadan, biglang nasulo. Storya kan sarong pasahero, antes pa man magkalayo ang bus, nahagop na kaini ang sarong puonin kahoy as sindikitan pang mahulog sa ampas sa parte kan Camarines Norte. Gikan subot sinda sa Manila asin pasiring sa Samar. Solo sana ang driver kaini, kaya may pagkakataon na pirang beses ining nagpapahingalo. Hasta pag-abot sa Matnog, biglang nag-aso ang sarong tukawan na harani sa makina kan bus. Kaya ka nagpundo ang lunadan, tulo sindang nagbaraba. Pag tumakbo siya ng 15 minutes, matutulog na naman ulit. Kaya nakikusap kami, kuya, kung hindi nyo kaya, marami na kami, hindi niya kami iniintindi. Kuya, kung hindi nyo kaya, i-transfer nyo po kami ng ibang bus. Natatakot na po kami. Mayo maninakulugan sa 40 pasahero. Alagad aniba sa mga gamit kan mga pasahero ang kabali sa mga nagkasurulo. Sangunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad sa nasambitan ng insidente. High blood yata ng pagbibitaw, hindi pa namin nalulukit kung nasaan. Opo. Pero dahil invite na namin sa fire station para makuha ng statement. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia.
Sarong construction worker, kalaboso makalihis na makuanan nin maabot sa 700,000 pesos na kantidad nin iligal na droga. Tulong sa siya nin pigtutubudang shabu, nadukayan pirang metro sa naan rayo sa pigmuk ng PNP outpost sa Sagrada Familia. Ang detalye tinutukan ni Jessica Kalinog. Sanggatos gramo ang kinakarkulong gabat kan iligal na drogang ini, asin basado sa market value. Nasa 680,000 pesos ang kantidad. Iyan ang nabakal sa 38 anyos na construction worker sa ginibong buy-bust operation sa Barangay Triangulo, Naga City, pasado alas 2 nin hapon kan Hunyo 4. Sigun sa PIDEA Naga City, cover story sa nakainian pagiging construction worker. Taini, full-time subot na pusher, residente kan Banwaan kan Kamarigan, asin nakitransaksyon sana sa syudad ni Naga. Malaki yan siya kasi dati na siyang nakulong sa New Bilibid Prison. Kumbaga, nung nakulong siya, lumaki yung network niya dun sa loob. Enero 2024 kan makalaya na hali sa haros 9 na taong pagkakakulong ang sospek. Alagad na pag-araman kan mga otoridad ang liwat kaining pagkaimbwelto sa illegal na transaksyon. Kaya liwat mananadakop asin nakulong. Monitor lahat ng mga drug personality na nandito sa area. Kumbaga kasi sila yung lalapagan ng mga outsider na drug. Kumbaga yung facilitator dito na pusher. Mientras tanto, tulong sa Shenin pigtutubudang shabuman ang nadukayan kan subuot naglilinig na barangay Kagawad. Nasa 20 metros sa naan rayo sa pigmuk ng PNP outpost sa may talipapa kan barangay Peña Francia kan Hunyo 4. Padagos pa man ang pigkukondusir na follow-up operation kan kapulisan, nganing maaraman kung paano nakaabot sa lugar ang iligal na droga, asin kung sisay ang kagibo kaini. Marurumduman na 5 PNP outposts ang pigbugtak sa Sagrada Familia, nganing maibitarana ang mga iligal na transaksyon sa pigaapod na isla. Kaibanan si Gerald Gandia, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Nag-abiso ngunyan ang Kasureko 2 sa publiko na dakula ang posibilidad na magkaigwagiraray nin automatic o manual load dropping ang NGCP. Huli kay ni posibleng mawaran nin supply nin kuryente sa manlain-lain na parte kan area coverage kan kooperatiba. Basado kaya sa abiso kan NGCP, nasa irarum kan yellow alert ang Luzon grid ngunyan na aldaw puun alauna hasta alas 4 nin hapon. Asin susundan ini at sana alas 6 nin Banggi hasta alas 10 nin Banggi. Sa datos kan NGCP, nagpakol sa 14,254 megawatts ang available capacity, mantang nasa 13,535 megawatts ang peak demand. Pigsasakat ang yellow alert tuyong nagkakaigwanin manipis na supply nin kuryente o dai maabot o dai naaabot kan operating margin ang contingency requirement kan transmission grid. Mga kapuso, may bagong raot nin panahon o low pressure area na nabilog sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Sigun sa pag-asa, nabilog yan sa frontal system. Hababa ang tsansa kaining maglaog sa PAR asin magkaigwanin direktang epekto sa nasyon, alagad nakakaabot ang trough o extension kaini sa pirang parte kan Luzon. Sa datos kan Metro Weather, may tsansa nin pag-uran sa Bicol Region, partikularmente sa Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, asin Catanduanes. Posible ang makukusog na uran sa pirang lugar, kaya maging andampo sa huma kan baha o landslide. Localized thunderstorms man ang posibleng magpauran sa iba pang parte kan nasyon. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia.
Ngunyan na opisyal nang nagpuon ang panahon ning tiguran padagos subuot na naglalaom ang mga paraoma na mahihipnoan kay ni ang pagkaalang kan pirang mga umahan huli sa labing init kan panahon na naeksperyensya sa nasyon kan mga nakalihis na bulan. Katakod kaiyan aramon ta ang preparasyon kan pirang paraoma sa paagi kan sa tuyang live na pakikipag-ulay kay Nathaniel Clerigo, ang presidente kan Isarog Farmers Association digdi sa syudad ni Naga. Magandang hapon po, Sir Nathaniel. Magandang hapon din po, ma'am, sa lahat ng taga-subaybay dito sa GMA7. Sir, ngayon po na nakakaranas na tayo ng paminsang-minsang pag-uulan, ano po ngayon ang estado ng pagtatanim natin? Kaya na ba nitong umusad sa next cropping season? Ma'am, regarding po sa pagtatanim po ngayon po ang mga magsasaka po dito sa Barangay Panikwason ay naghahanda na po sila sa pagtatanim, pagbibinhi, gawa po ng pagdating po ng ulan. Kaya medyo masaya po ang mga paratanim at dumating na po yung tag-ulan. Oo sir, paano po ang magiging sistema ng inyong grupo kung halimbawa po kulang pa rin ang buhos ng ulan at patubig? Ngayon po, ang sistema po na ginagawa, kung sakali pong pabugso-bugso ang ulan, meron naman pong irrigation na pansamantala na ginagamit po ang aming magsasaka. At meron din naman po na umiigib po sila mano-mano kung sakaling hindi po dumarating yung ulan o madalang. Kasi meron po mga pananim na kinakailangan ng ulan at meron naman po mga pananim na matagal sila sa init. Opo sir, maliban po sa problema sa tubig at pagkatuyo ng mga pananim, ano pa po ang nakikita ninyong magiging hadlang sa magandang produksyon ngayong cropping season? Regarding po sa mga tulong, meron naman po tayo na binibigay ng ating, katulad po na humingi po kami ng solicitation kay Congressman Bordado regarding sa mga pananim at fertilizer. Gawa ng iba po naapektuhan ng tag-init, kaya yung iba nalugi sa kanilang pananim. Kaya naman doon humingi rin ng tulong sa ating National Irrigation para na sa ganun magkaroon po kami ng permanenteng irrigation dito sa Panikwason at hindi lang sa Panikwason, sa ibang karatig barangay na nagtatanim po ng mga high value crops. Alright, Jos Mabalos po, Sir Nathaniel Clerigo, kan Isarog Farmers Association. Mga pigsumitir na head sample kan mga ido for testing sa Naga City nagnegatibo sa rabies. City Veterinary Office nakikiulay sa mga pet owners sa syudad na maging responsable urog na sa pagmantinir kan hygiene asin sanitation kan sa indang mga ataman. Uya ang report ni Jessica Kalinog. Aktibo ang monitoring surveillance kan Naga City Veterinary Office pag-abot sa rabies. Poon kan Enero 2024 hasta sa presente, tulong kaso kainian na irehistro sa syudad, anas bite incidents o nakakagat nin tao, asin ang mga biktima nagpabakuna sa Naga City General Hospital. 15 dog head specimens ang pigpasa kan opisina sa Integrated Laboratories Division kan DA Bicol, ngunya na Mayo para sa laboratory testing. Asin Gabusman, nagnegatibo sa rabies. Kadakol pa din kitang na kukuha ang mga. Actually, ini si mga free roaming pero considered as strays. And pinapagirumdumin po na maging responsableng may sadiri. So kaipuhan under control po nindo si mga atamanta pag maluwas na kalish. And si bakuna dapat updated po every year. Parte man kan pagiging responsableng pet owner ang pagtutok sa hygiene and sanitation kan mga ataman, partikularmente pag-abot sa pag-udo kan mga inikon sa insana. Dayda paglingawan na kun maluwas, magdaranin waste bag o laagan kan ati kan ataman, asin iapon sa tamang basurahan. May diaper po yan habang naglalakaw-lakaw siya. Tapos pag ulit, saka naman siya piglilinigan. Kaipuhan niya man ng exercise, dahil man pwede niya ulang siya sa room.
Ang pirming pigpapagirumdum kan mga eksperto, pati na kan mga animal welfare advocates, na ang pag-atama nin hayop, sarong responsibilidad, dapat kayang maitao ang gabus kaining pangangaipo, puon sa istaran, pagkakan, asin health maintenance. Kung dai pa inikaya, pas na mo na daa sa pagiging fur parent. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. 153 seedlings pigtanom sa gilid kan pinahiwas na mga tinampo sa syudad ni Naga. Naga Senro aaprobitsaran subuot ang pagpuon kan tiguran tanganing makapagtanom nin mas dakul na kahoy kasabay kan wala tuong development project sa syudad. Uyan report. Sa gilid kan pinahiwas na tinampo na ini sa Barangay Balatas, pigtanom kan mga personahe kan PNP asin Enro ang seedlings din Banaba asin Katmon. Ang tree planting activity na ini parte kan aktibidad kan syudad, como pakikisumaro sa pag-obserbar kan World Environment Day. Sigun ki Engineer Danilo Seya, ang program in charge kan Forest in Our Midst o ang greening program kan syudad, pigsasabayan subot ka ini an wala tuong infrastructure project sa syudad. Kinakaganta po siya ng green infrastructure. Ninhulita, dahil po gabos na isment area pwede tampang iturugan na maging mairiprap, mairibetment. Puon subot kan inilunsar ang nasabing programa nakapagtanom na ang FOM nilabi 50 mil na tree seedlings. Ininganing may address man subuot ang epekto kan climate change sa syudad. Pigsyerto man kan Enro na daini puputulon kung magabot man ang panahon na mag-igwagiraray nin road widening project ang DPWH. Antes pa man kasinda nagtanom tagagin naman ini sa serening pag-aadal. Suportado man ini kan sarong tree enthusiast kung sain sigun sa iya, importante na padakulon asin ribayan ang mga pinutol na kahoy kasabay kan urbanization kan syudad. So dapat po talaga ipromota ang roadside planting with native trees. Ay nito na po baga, puro semento. Pag may kahoy po, idinutan ng mga tricycle, mga motor, mag-park. Nakapagtanom naman ang Enro sa iba pang roadside sa syudad asin aaprobitsaran man kaini ang pagpupuon kan tiguran nganing makatanom nin mas dakul pang kahoy. Kay banan si Javel Obiso, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Senado pigtutulod na i-display kan mga kakanan ang nutritional info kan mga pigsisirbing pagkakan. Sarong nutritionist uyon sa pigtutulod na lakdang tanganing maedukaran ang publiko sa mga masusustansyang pagkakan. Ang detalye sa report na ini. Chicken curry, adobo asin iba pa. Pirasa na ini sa araw-aldaw na niluluto asin pirming nasa menu kan kakana na ini sa Banwaanin Pili Camarines Sur. Alagad bako na lang mismong an menu ang dapat na i-display kan mga kakanan en kasong maipasarnaan pigtutulod na late na nagsusugo na i-display man ang nutritional information kan mga pigsiserbing kakanon. Obheto kan Senate Bill 738 na ma-address ang improper nutrition kan mga Pilipino na inuyunan man kan sarong nutritionist. Nakapalaman sa nasabing lay na kan 2019, nasa 27 million na mga Pilipino ang overweight asin obese. Magiging aware po sila kang kinakakaninda. So, mahihiling ninda kung tama o bako. Dahil po, healthy sa body ninda ang kinakakaninda. Paagi man subuot ini nganing maedukaraan publiko sa mga masusustansyang pagkakan. Banga man ang sentimiento kan mga may sadirinin kakanan asin mga customer. Pabor po ako dyan para mailing ang kadakulan, lalo-lalo ang mga kung good for the health pa ang pagkakakanin na. Andaman subuot ang RHU Pili na tabangan ang mga kakanan sa pag-establisar ka nutritional facts kan sa indang sineserve na pagkakan en kaso man na marealisar na ang nasabing lay. Kaibanan si Javel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Pasado na sa Sangguniang Bayan, Kandaet, Camarines Norte ang ordinansang magbugtak nin Youth Center na aapudong Tinbayan. Tanganing tutukan ang mga serbisyo para sa mga hovenes. Pigtagamahan na ininin pondo kan LGU basado sa programa kan Commission on Population and Development na nagtataong interbensyon sa teenage pregnancy, depression, child on conflict with the law, asin iba pang issue na imbwelto ang mga hovenes. Ang Tinbayan, ang maserbisyo buot na literal na tambayan kan mga hovenes, alagad para sa marhay na kamautan asin paagi. Pwede subuot digding mag-connect sa internet, magdala nin pelikula asin magkawat nin manlaenlay na sports. Mientras tanto, papangenotan ini kan Municipal Social Welfare and Development Office. Naglalauman ang LGU na sa paagi kan Youth Center, mas mairarayo ang mga hovenes sa banwaan sa anumang bisyo o maraot na insidente.
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Dengue cases sa Bicol Region nagpakol na sa 1,400 ngunya na 2024. Pirang probinsya sa rehiyon, igwanang nairehistrong nagadan huli sa nasambitan ng helang. Ang iba pang detalye, aramunta sa pagtutok live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sa record kan Department of Health Bicol, nasa 417 na ang dengue cases sa bilog na rehiyon, puon iyan kan Enero hasta sa ngunyan, asin apat nga ni dyan ang binawianin buhay. Puon Enero hasta kan bulanin Mayo, nasa 60 kaso na nin dengue ang nairehistro sa banwaan kan Virac Catanduanes. Sigun sa Municipal Health Office, haros pareho sa nakaaging taon ang dakol kan dengue cases ngunyan. Medyo nagbaba pa nga ni ini. Alagad sa rong 15 anyos na estudyante ang binawianin buhay, huli sa nasambit na helang. Nagpa-consult kaya siya, late na talaga din, late na po din kasi mag-graduate yata po ini, graduation. Kaya nag-a-attend pa po siya ng mga activities patungkol po sa graduation ninda, mga practice, araw po pa iyan. Kahit may namamati na pala siya. Nag-istorya na pinalinis sila sa school. Tapos, ang nagsabi daw na, ay, ang lalaki ng lamok dito. Sabing ganyan. Pwedeng, di ko alam kung doon o dito sa bahay. Pero parati naman kami nagbubomba ng ano. Apwera sa casualty na ini, igwapa nin tulong active cases kan dengue ang barangay Hawan Grande, mantang may tuluman na nakarecover na. Prevent ang pagkalat ng dengue sa barangay sa Hawan Elementary School. Nagkanda kami ng inspection kahapon ay kaninang umaga. Talagang mayroong mga kiti-kiti kaming nakita. Sa monitoring kan Department of Health Bicol Center for Health Development, nag-abot na sa 417 dengue cases ang naitala sa bilog na rehiyon, puon kan Enero 1 hasta Mayo 11, 2024. Mas halangkaw ini kumparar kan 2023 kung sa nasa 321 na mga kaso sa naan nairehistro sa parehong durasyon. Ngunya na taon, Camarines Sur ang may pinakahalangkaw na dengue cases sa mga ini ang nagadan. Igwamanin mga binawianin buhay huli sa helang sa probinsya nin Sorsogon. Ang mga residente kan barangay Sabang Calabanga, todo linig da permisa sa indang natad asin palibot. Nagsusuluman tuyong hapon, tapag patakdaanin alas 6, ay yao naman ang mga lamok. Susuway digdaan nan biodegradable sa biodegradable. Kaya kung aran ang pwede mong suloon, ang tigisulo may mga pagi alas 6. Pigkakampanya kan DOH na urual daw obserbaran ang 5S. Kabali na ang pagsulot nin light-colored na bado asin halabang pantalon. Iula ang mga natipon na tubig sa mga bote asin iba pang gamit sa kaini pati ulubon. Nganing maibitaran man ang mga kitikiti asin lamok. Ngunya na hapon Kate nagkondusir manin misting sa barangay Hawan Grande duman sa banwaan kan Virac. Siring manapigian kami nga ni Kate an publiko na en kaso man na igwanin mamati na sintomas siring kan lagpas duwang aldaw ng kalintura asin pagkulog nin hawak, importante na magpakonsulta na taan early consultation iyuman na makakatabang nganing maibitaran na mapuli pa sa pagkagadaan kung halimbawa man na magkaigwanin dengue. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Pagbungkal sa tinampo sa diversion road sa Daet Camarines Norte, Dawa, Baku pang raot. Pigkwestiyon kan sarong konsehal. DPWH nilinaw na parte ini kan sa indang pag-upgrade sa tinampo. Uya ang report ni Rosie Nieva. Nag-ani ni manlain-lain na reaksyon sa social media ang ginibong pagbungkal sa tinampo sa diversion road kan Daet Camarines Norte. Sigon sa sarong konsehal, maski sinda nangalas na pigbungkal na ang tinampo, alagad mayo pa man ining raot. Mantang kadakol pang tinampo sa banwaan na haloy na nindang pigahagad na mairahay kan DPWH. Yung kalsada po ay napakagandang kalsada. Binakbak hanggang dun sa naggastos pa po tayo ng asphalt overlay. Samantala
samantalang pinatibay na po yung kalsada, ginibak po ulit. Paliwanag kan DPWH Camarines Norte, Andre blocking ang parte kan regular na patrabaho kan DPWH Bicol. Como parte kang National Road, kabali ang nasambitan ng lugar sa kaipuang i-upgrade nganing makalaog ini sa international standard. Basado sa record ka nasambitan ng opisina, taong 1973 kang ginibo ang tinampo as sinapapanahon naman na ribayan asin mas mapapusog ini. Kasi pag sinabing Asian Highway, ang pinaka-minimum minimum thickness nasa 0.30 na. Ay ito nasa 0.20 lang eh. Nakatalaan man na ipaapod kan sangguni ang bayan ang DPWH para masimbagan asin malinaw ang nasambitan ng issue. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Nagliwanag ang porosyon kan bulod sa barangay San Ramon, Siruma, Camarines Sur, makalis magbungkaras ang grass fire kasubanggi. Sa video na ini, mahihiling ang dakula asin naglalakop ng kalayo sa lugar. Susog sa BFP Siruma, day naninda na respondehan ang nasabing insidente huli sa distansya kan lugar. Pasakitan man subuot sa mga otoridad ang agihan pasakat sa pinangyarihan kan insidente. Sa ngunyan, inaarampakan mga otoridad ang hiwas asin pigpunan kan kasulo. Mas urong pang pinakusog kan Land Transportation Office ang kampanya sa pagkakaigwanin lisensya asin kaaraman sa tinampo kan mga motorista. Ini sa paagi kan pagpapahiwas kan Information and Education Campaign dapit sa libreng theoretical driving course na pigdadara kan LTO sa mga barangay. Sa paagi kan mas pinahiwas na kampanya, makakaya na subuot kan opisina na magkondusir nin lecture sa sarong barangay nin hasta sa 50 individual. Naglalaom ang LTO na mas mababawasan na ang mga aksidente sa tinampo, hulita magkakaigwa na ang gabos na motorista nin kaaraman sa basic driving. Napaka-importante po ng buhay. Kaya ito pong training na to, hindi na ito compliance, hindi na ito requirements sa pagkuha ng student permit. It will save also lives ng ating mga kababayan. Mga kapuso, bako lang pangpulutan asin paniraan sisig. Sa Naga City, pig-level up painikan sarong kakanan into pizza. Namitantayan sa report ni Chris Novello. Ciao! Maray na aldaw! Sisay an maguhuna na ang saro sa paboritong kakanon kan mga Pilipino na sisig, pwede palan sa pizza? Meet the Sisig Pizza na pigo-prosir kan sarong kakanan sa Naga City. Sigun ki Chef Enrique Dominguez, fusion kan Italian asin Filipino taste an sa indang pigpe-preparar. Alagad komo sarong Kapampangan, siyempre, ibibida niya ang pig-urgulyong sisig kan Pampanga. Ako kasi I'm from Kapampangan bloodline. I really tried lang to actually express kung ano man yung alam kong way, kung paano ko siya ipapakita sa mga Bicolano. Yung sisig pizza. Ang ingredients sa paggibo kay ni makalis masahod ang dough na pig-ferment in 24 oras, ilalaag mo na ang chicken liver, sunod ang mozzarella cheese, sibuyas asin syempre, the main ingredient, ang sisig chops. Yung liver pa day po, sir. Sa chicken liver and ano po yan? Cream. Sa kaini isasalang sa brick oven and in just 2 minutes, our sisig pizza is ready. Sorprendente! And for the final touch, iyo ang lemon zest to add contrast subuot sa sisig pizza. Ang namit kaini, garo ka naman subot dinara sa Pampanga asin sa Italia. Plano man ni Chef Enrique na mag-explore pa ng iba pang Filipino dish na i-fusion sa pizza. Kay Banan si Jovel Ubiso, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Madadalan ang episode niya ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalos sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabikolan. Ako si Kate Dalovieres, kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.